Ito, kasama po natin dito mismo si Dr. Lyndon Lisuy, tagapagsalita po ng DOH. Dr. Lisuy, magandang hapon po. Magandang hapon, Miggy. Sa ngayon po ay kumusta po yung naging inspeksyon ng grupo po ninyo, ng team po ninyo dito sa East Avenue? Well, naipakita naman namin yung kahandaan ng mga bawat ibang ospital na sa tingin namin susugurin pag nagkaroon ng problema ng paputok ngayong gabi. Pinuntahan namin ang Jose Reyes, ang UPPGH at itong ang East Avenue. So, handa naman yung mga ospital. Itong East Avenue, talagang sa kasagsagan, marami rin nung dumarating dito na pasyente. Lalo na dito sa mga taga Quezon City, ito talaga yung baksakan nila eh. Dito tinatakbo yung mga pasyenteng nagpaputok na naputukan. At kanina kami napakita tayo na hindi naman nagpaputok pero nahagisan ng paputok. So may mga casualty rin na ganun eh, na wala namang kamalay-malay, sila yung nagiging biktima dala ng kapabayaan ng mga ibang tao. Kumpara ho last year, ngayong taon, kumbaga tumataas din yung bilang ng biktima ng Piccolo. Ano pong masabi niyo? Well, yun nga inano natin to think ang Piccolo ay pinagbabawal na gamitin dito sa bansa natin. And yet, 72% ng mga fireworks-related injuries natin ay dahil sa Piccolo. So may problema talaga sa pag-i-implement ng mga pinagbabawal na paputok. Sana nga magsilbing aral ito dahil kung wala itong 72% at na-implement yung talagang pagbawal ng Piccolo, napakababa na bilang ng kaso natin ngayon. Sa ngayon, ano pa po yung inaantabayan na natin dito? At meron pa ho ba kayo ibang mga ospital na pupuntahan? Wala na. Ito yung huli naming last stop namin ngayon sa pagbisita namin sa mga ospital. Bukas ng umaga magbibigay na kami ng update kung ilan ang naging pasyente o naapektuhan nitong buong magdamag. Bilang Panghuli, ano pong paalala niyo sa mga kababayan natin? Well, umaapela pa rin kami sa taong bayan na sana po pagtulungan natin ito na wala pong kainatang kabutihan ito, lalo na kung hindi po maayos ang pagpapaputok natin. Marami pong pamamaraan ang pagsalubong sa bagong taon. Kung gusto lang natin mag-ingay, merong mga torotot, musika, kahit mga lumang kaldero na pwedeng gamitin. Siguradong ligtas, masaya pa, at magkakasama pa yung buong pamilya. Dok, pahabol lang, dun sa level po ng DOH at Customs, meron hubang ugnayan, kaugnay po ng paglaban sa smuggling po ng Piccolo? Well, kasama naman kasi ang custom din sa aming technical working group dito sa paputok na ito. At nag-commit naman sila na talagang babantayan nilang maigi yung pagpasok nitong mga pinagbabawal na paputok. Maraming pwede kasi consider na scenario to Jiggy eh. Pwedeng tignan din ang anggulo na maaring noon pa na ipasok ito na ngayon lang ibinebenta. So siguro, pinagpapasalamat din namin yung commitment naman ng customs na tulungan tayo sa mga pinagbabawal na paputok. Actually, parang ang pattern po sa yung mga impormasyon sa loob, maaga pa lang. Kumbaga, umpisa ng taon, ini-import na ito dahil hindi pa mainit. Nagpapasok na eh. Parang nakakalusot na kaagad, maaga pa lang. Siguro, kung maisusulong ngayon talagang inaano natin sa mga batas tungkol sa paputok, walang kung kailan tsaka kailan lang siya dapat ma-implement. Ibig sabihin, buong taon talaga mababantayan siya. Yung plano po ng DOH o yung nais ng DOH, paano po ba? Total ban o regulated ng mga LGUs na lang o paano po ang stand dito ng DOH? Well, Jiggy, sinusuportahan namin yung total ban sa mga firecrackers. Dahil dito, kung may total ban, wala kinasa na pwedeng maging pasyente o magkaroon ng problema dala ng paputok. Maraming salamat po sa pagkakataon. Happy New Year. Si Dr. Lyndon Lisuy po, tagapagsalita ng DOH.